Hello, gabi na po, matulog na po tayo at bago po tayo matulog, mag-meditate tayo ng salita ng Panginoon na we are always under His protection, we are always under His mighty wings, that we are safe and sound in His loving arms. Sa ating pagtulog, binabantayan tayo ng Diyos, ng kanyang banal na presensya, ng kanyang banal na santong espiritu at ang libong anghel ng Diyos ay laging kasama natin. At yung flaming sword ng Diyos ay laging umaaligid-aligid sa atin. Iyon ay nagsusunog sa lahat ng mga espiritu hindi galing sa Diyos, ng mga espiritu na hindi galing sa Panginoon, upang tayo manatiling pagharian ng Diyos, na walang ibang espiritu nakatira sa sentro ng ating buhay, kundi ang espiritu ng Diyos nakatira sa sentro ng ating isipan, sa sentro ng ating buhay. Natili tayo mapagpakumbaba, maunawain, mahabagin, mapayapa, magalakin, masayahin na malakas, masigla, mapayapa sa lahat ng sa ating balan sa pagising na sa atin sa umaga, na tayo ay malusog, masigla, malakas, mapayapa, magalakin. Amen. Kaya ang scriptures for tonight, na bago po tayo matulog, mag-meditate sa ng Panginoon, in Psalm 91, that nagsasabi doon, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him will I trust. Surely shall deliver thee from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. He shall cover thee with his feathers, and under his wings shall thou trust. His truth shall be thy shield and buckler. Thou shalt not be afraid for the terror by night, nor for the arrow that flight by day, nor for the destruction that wastes at noonday. 1,000 shall fall at thy side, and 10,000 at thy right hand, but it shall not come nigh thee. Only with thine eyes shall behold and see the reward of the wicked, because thou hast made the Lord which is my refuge, even the Most High thy habitation. There shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling. For he shall give his angels charge over thee, to keep thee in all thy ways. They shall bear thee up in their hands, lest thou dash thy foot against a stone. Thou shalt tread upon the lion and adder, the young lion and the dragon shall thou trample under feet, because he has set his love upon me. Therefore will deliver him, I will set him on high, because he had known my name. He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I deliver him and honor him. With long life will I satisfy him and show him my salvation. So this is the Lord's prayer. This is the Lord's protection sa atin, na tayo matutulog, na binabantayan tayo ng Panginoon. God sent His angels to charge over us. Then sabi, He that dwelt in the secret place, the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. We are under the shadow of the Almighty. We are safe and sound in His loving arms. That we are mahimbing ang tulog namin, mahimbing tulog natin, binabal tayo ng banal na dugo ng Panginoon, at ang umaalam-alam sa banal na apoy, at ang banal na dugo na bumal sa ating buhay. We are safe and sound, na mahimbing ang tulog natin. Katulad ng Psalm 23, na dinadala tayo doon sa birding damo, pinapahinga tayo, pinapakain tayo, pinatulog tayo. No? Gaano kabuti ng Panginoon sa ating buhay. Hindi natin ito maranasan kung wala tayong pagsunod sa Kanya. Kasi sabi ng Panginoon, I call you a friend, because a friend knows what your master doing. No, kung tayo ay ginawa nating kaibigan ng Panginoon, malalaman natin kung sino siya, at malalaman natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Malalaman natin kung gaano tayo ka-special sa Panginoon. Hindi natin alam kasi ito, kasi nga wala tayong pag-cultivate sa kanyang mga salita upang malaman natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Kaya itong gabi na ito, napakasarap na bago tayo matulog, mag-meditate sa salita ng Panginoon, at tawagin ang Panginoon, manalangin sa Panginoon, that you are safe and sound in the loving arms of the Lord Jesus Christ. He is the shepherd of our soul. He is worth watching over us 24 hours, 24/7. It's not all the times. At ngayon, matulog na tayo, kasi nga hindi magandang pakiramdam ko sa mga almost 4 days na, kasi nga nung before tong tag-ulan, nagtanim ako ng sunod-sunod araw-araw, umaga at hapon, nagtanim ako ng kamuting kahoy. Ang daming tanim kong kamuting kahoy. Nag-cultivate ako ng lupa, nagtatanim ako ng kamuti, kasi kailangan mo talagang i-cultivate yung puno ng kamuti bago mo ilagay yung yung tangkay, para pag halimbawa magsimula na siyang
mag-produce ng laman ng lupa. Malambot yung lupa, kaya mabilis yung lumaki kung mayroon mang laman sa ilalim ng lupa. So, cultivate ako ng cultivate. At sa oras na nagtatrabaho ako, hindi ko namalayan hindi ko naramdaman yung pagod, hindi ko naramdaman ang pagod, at saka nag-enjoy kasi ako. Tapos nung kinagabihan, humiga ako. Grabe yung pakiramdam ko, parang nangabalik-balik yung buto ko. Tapos ini-ignore ko lang yun, nagmamasahe lang ako ng oil talaga, at nawala yun. Tapos kinabukasan, pagising ko sa umaga, tingin ko kasi sa aking mga kamuti, nalalanta kasi walang ulan. Tinanim ko kasi sila yung basa pa naman ang lupa, pero walang ulan, hindi umulan. Kasi nga, pakiramdam ko na uulan, kahit hindi uulan, yung pinabayaan ko lang, nung nagtanim ako na pagdating ng ulan, mabubuhay na sila. Pero nung nagtanim ako ng araw na yon, hapon at umaga, walang ulan. Kaya kinabukasan, sobrang init. Kaya hindi ko mapigilan ng aking sarili sa paghahakot ng tubig. Yung pakiramdam ko, malakas ako. Praise the Lord. Yung panahon na yun, sobrang init. Kaya habang ako'y naghahakot ng tubig, binabasa ko yung aking sarili, binabasa ko yung katawan ko. Tapos yung damit na suot ko, basang-basa. Tapos habang naghahakot ako ng tubig, back and forth, sa sobrang init talaga ng panahon na yun, natutuyo ang aking damit. Tapos mainit, pinapawisan na naman ako. Tapos binuhusan ko naman ang sarili ko ng tubig. Basa naman ako papunta doon. Tapos pagbalik ko, tapos ang init, natuyo na naman ako. Tuyo, basa. Yung maabuso ako sa aking sarili ba? Hindi ko iniisip na masama pala yun. Tapos, kinagabihan na, umuulan. Sabi ko, ay, sayang, naghakot pa naman ako ng tubig. Ang tagal kong natapos nagdilig. Nagsimula ako nagdilig mga alas 2, natapos ako mag alas 5 na. Tapos, kinagabihan mga alas 7, alas 8, umuulan ng malakas. Doon ko, paghiga ko na sa gabi, doon ko naramdaman yung pagod. Na para bang nabalik-balik yung mga buto ko. Tapos, nagmasahe ako ng oil. Parang nawala. Tapos, pero yung ulo ko parang iba kasi pag may sipon ka, nagdadala kasi yun ng nagdadala ng lagnat, nagdadala ng sakit ng ulo. Kaya uminom ako ng gamot na Saridon. Ay, allergy naman siguro ako noon. Sus, grabe talaga. Hirap. Hindi ko makahinga kasi iba yung reaksyon niya. Tapos, kinabukasan, yun nagsimula. Kinabukasan, ang sipon ko ay tubig. Tapos, yung katawan ko parang bali na bali ang mga buto ko. Tapos, tuloy-tuloy na yung ulan hanggang ngayon. Kaya at praise the Lord, wala akong ibang gamot, kundi ang panalangin lang at ang limonsito na nilagyan ko ng tubig na mainit at asin. Yun lang iniinom ko at maganda pakiramdam ko. Pero ngayon kasi, ang ulan ay tuloy-tuloy, huminto ng sandali, tuloy na naman, huminto ng sandali, tuloy naman, malamig. So, hindi maganda ang pakiramdam ko, but praise the Lord. If you are tightly connected to the Lord, He is our buckler, our strong tower, our fortress, our refuge. He is the great healer, the physician, the great doctor that can heal the sickness and disease. Kaya, patuloy tayong humawak sa mahigpit sa Panginoon, pero huwag abusuhin natin ang ating sarili. Kahit ang Diyos ay nandyan, pag hindi natin iniingatan ang ating sarili, tayo na din ang lalagay sa ating sarili na mayroon tayong maramdaman na hindi maganda ang pakiramdam sa katawan. Yeah, that's all. Salamat sa pagpakinig. Salamat na ang Diyos ay lagi natin kasama, na ikaw nakikinig ngayon, ikaw ay nanood ngayon. I pray na sino ka man ay patuloy kang pagpalain ng Panginoon na buksan ng Diyos. Ayun po sa isipan na magkaroon kayo ng uhaw at gutom sa banal na presensya ng Panginoon. Magkaroon ka ng uhaw at gutom sa banal na Santong Espiritu ng Diyos. Na magkaroon kayo ng uhaw at gutom sa paglilingkod sa Kanya, na sa pag-cultivate ng Kanyang banal na salita, na marami tayong matutunan. Ang dami nating matutunan. It is a riches spiritually, no? Ang riches ng mundong ito is will pass away.
but the riches that God will give unto us, that's eternal. Na? Praise the Lord. Good night, and have a very nice evening. Have a very good, have a, have a very nice evening, and I pray that God touch your hearts, and you will be one, you want, you will be, gusto mong magkaroon ka ng tamang relasyon sa Panginoon, na magkaroon ka ng uhaw at gutom sa Kanya, hanap-hanapin mo siya. Sa oras mahanap-hanap mo siya, mababasa mo doon sa malang salita ng Panginoon, come and see and taste that the Lord is good. Noong nabasa ko yung scripture na hindi ko maintindihan, sabi ko, paano ba natin malasahan ang Panginoon kung siya ba ay masarap o mabuti o maano? Malalaman natin yan pag lumalalim ng ating relasyon sa Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you for watching, and God bless you. See you next time. Bye. Good night.